ito, magma-mashed potato tayo dahil meron akong steak na oh my ipapakain God. sa'yo. So mag-lunch tayo, Lunch tayo steak. dito. Okay. So yan, nalagay natin ng Fairness. milk. What do you really cook? Yes, nag-aral. Actually, konti lang nakakaalam, nakagraduate ako ng culinary. Really? Yes. Dito na, but artista Dito, ka na nun? yes. Buntis ako kay Jella. Ay, na Chubby. Buntis ako kay Ronquit. Buntis ako kay Chubby. Dahil pabalik-balik na lang yung niluluto ko sa asawa ko na nauuta na siya. So, kailangan ko lang ng... So, super wife ka pala, no? Hindi din. Ano din ako, lumalaban. Oo naman. Maalaga ka. Malaga ako. Oo naman. Sa asawa. Oo. So, ano ka more? Maalaga ka ba sa bahay sa asawa or partner ka sa negosyo ng asawa? Hindi niya ako partner sa negosyo. Dito lang ako sa kanya, sa bahay, tsaka sa mga bata. Dito lang. But Ganito you support him. Yeah, of For course, sure. You're of the one course. that gives him strength. Of course, of course. Ano bang favorite na niluluto mo? Tacos, pasta, pizza. Ay, ako din. Okay, ano naman to? Wow, this looks so Steak. good. Okay, Japanese steak to. Japan steak. Oil po to, ate. Wow! No, pero iba ang ano niya. Sino sa mga anak mo ang nagluluto? Jella. Jella. Ria. Arjo, marunong yun. Yes. Si Chubby, tumutulong din naman yun. But it's more on yan ang masarap si Jella din magluto. Si Ate Ria baking, no? Yun. Wait, may tanong ako. Strict ka ba noon sa mga girlfriend or boyfriend ng anak mo? Tipong binabantayan mo, namimili ka at ma-approve mo? Okay. Wala akong pinipili. Kahit sino. Sabi ko nga, hindi sikat, may pera o wala. Basta makikita ko lang na mahal nila yung anak ko. At magalang. Tama. Magalang. Oo. Yung mahal nila, yung kami, magulang, tsaka yung mga kapatid. Kasi ang sa akin reason, kung hindi mahal ng magiging asawa ng mga anak ko, ako, tatay niya, mga kapatid niya, hindi magkakasundo-sundo. Yeah. Mahilig pa naman ako mag-travel. Mahilig ako maglakwatsa. Ang gusto ko, isama yung mga anak ko, plus yung mga asawa nila. Paano kita isasama kung maldita ka? Salbahe, hindi no, iwan ka. Si Maine, the minute in-introduce sa'yo, you know you liked her na. Yes. Yeah. Kasi nakita ko yung totoong main, hindi yung main na on-cam. Yeah. Nagulat nga ako sa totoong main kasi hindi kabaligtaran siya off-cam. Na super simple. Yes. Oo. At si Maine, naaanuhan nga nila na supladita. No, kasi si Maine ay introvert. Oo, shy. Shy siya. Nice. And si Zanjo, immediately. Si Sanjo kasi nakatrabaho ko, ABS siya eh. Tsaka nakita ko, mula nun, unlike Maine na sa GMA, si Sanjo na sa ABS. Tapos isa siya sa sinasabihan ko na, mabait ang batang to, respectful. Mabait si Sanjo. Tsaka gusto ko siya probinsyano. Para din ako. Oo, mabait. Gusto nga niya yung mag-ina niya nandun sa Batangas, sa farm niya. Wow! So, sandali ha. Initin ko lang to. Ayan. Mag-garlic ako, kaya OA ako sa garlic. OA talaga, as in OA ako sa garlic. Wow, this looks so good, guys! Oh my goodness. Oh my God, they're so... Ayun na nga. No, Zola. They get so excited. Okay, so who is who? So, This is... quiet. This one. Okay. She was my first dog. She's This the is her first eldest. She's the dog. mama. What's her name? Lulu. Lulu. And what kind of dog is Lulu? She's a Maltese Oh my Pomeranian. God. This Okay. one. This is... Giant poodle. That's Zola. Okay, this one... Ay, Zozo! Zola to. Ito, okay, come. Ito, walang Okay. nangangagat, So, none of them. Alright, okay, This is Soji. Soji He's a is- Bichon. Bichon, okay. My Bichon, si Soji and Lulu. They mated. This one. Gosh, okay. So, those are the babies. Lahat ito. Yes, even the black one. Oh, ang cute Bichon. Ito, mix na. So, it's a What is this? multi-pom Bichon. So, how many dogs do you really have? 8 in total. Eight. This pack. But then Yes. in the house, we have 9 Nugget, 10
Bucky, Chavi's dog. Oh my And gosh. then 11, 12. So who you are have just 12 dogs, dogs? in the house, Oh my yes. God! Oh my God! Tinan mo ito na namiimik ko. Uwi ko na to. Oh, cute, cute, cute. This is Zola. She's the giant poodle. Oh, she's adorable. My She's God. the Where did you buy her? cutest. My mom. Binili ko to, hindi alam ng asawa ko. Kasi Okay. ayaw niya ng dogs, ayaw niya talaga. Kasi naingay siya, hindi siya mahilig. What happened? Ito po, si Art Atayde. This is the mysterious one. Ito po siya. Tapos ayaw niya ng aso. So ang ginawa ko, bumili ako. Tapos kinatsaba ko si Yula Valdez. Blue. Ah. Blue. Sabi ko kay Blue. Yula, Blue. best friend ko yun, sabi ko, Yules, kung Blue. kunwari, niregalo mo sa Blue. akin Kaya napunta sa akin yan. Sabi niya, Calm down, bakit may aso please. dito? Sabi ko, Blue. paano ko tatanggihan? Si Blue. Yula Valdez nagregalo niyan sa Blue. akin. So tawa kami ng tawa. Tapos, nalaman din niya hindi totoo yung script. Tapos, Matindi ang pinagdaanan ni Sylvia to reach where you are today. How would you describe your life? grabe, punong-puno siya ng challenges. Alam mo yung, kung sabi ko nga kay Jella and kay Rhea, kung halimbawang naging buhay nila yon, I doubt kung kakayanin nila. Sabi nga, Parang sabi mo, hindi. Pang MMK kasi yung buhay na. Oo. sabi ko nga sa kanila, swerte kayo. Kasi, alam mo yon yung pinangarap ko na buhay, for me, yung buhay na to, ibibigay ko to sa mga anak ko. Hindi mararanasan ng mga anak ko yung mga naranasan ko. Dahil sabi ko nga, kung mahina-hina lang ako, mental ako, sa nangyaring kabuuan ng buhay ko. I even told her that directly once. I was reflecting on her life. Tapos sabi ko, at the age of like this, she got pregnant. And that's close to my age now. And I was like, I cannot imagine having to like deal with a child right now at this age. So I was telling her, I was like, how do you do it? Because she was also working. Tapos she had to balance it with dad. Because my dad was also struggling. I asked her, how did you handle all of those problems all together? Because I can't imagine being in her position. That's why I have so much like admiration and respect for her. Na sometimes even if we fight and she calls me her kontrabida, I'm like, wala, hindi nawawala yung respeto. So I'm like, you've gone through so much in your life, I can't say anything. Oo. Sige na lang. Taga Mindanao ka. Yes, Punta na Sipit, Agusan Oo. del Norte. Napakahirap ng pamilya mo, no? Daddy ko, ang papa ko is ka-seaman. Then yung mama ko teacher, but dumating nga yung time na inabandon kami ng dad ko. So dun lang talaga naranasan namin na maghirap. Kasi mama ko teacher, at that time, magkano lang yung sweldo nun? 6 kami. Yun ang nagpatapang sa akin. Yung sinasabi ko nga na every time nakikita ko umiyak ang nanay ko, yun yung nagpatapang sa akin na hindi pwedeng ganito. So kailangan akong magtrabaho, kailangan akong magpursige. How old were you when you went to Manila? 14! The age of 14, actually Mindanao pa lang hanggang dito. Kung ano-anong klaseng trabaho yung naranasan ko. Alam mo yon, ginawa ko lahat for my family, but no regret. Ginusto ko yun eh. Ginusto ko yun. Kaso nga lang, medyo nung umpisa, talagang yung struggle, grabe, sobra. Now you have 4 children. Yes. But you had a child. Yes, At si Pia. 17. Yes. So you have 5. Yes, I have 5. How difficult was it to be a single mother na teenager? Actually, mahirap. Pero si Pia kasi, nandun siya sa mom nung guy. Then ako kasi is nagtatrabaho, but at the age of 5, 6, sa akin na si Pia, kinuha ko na talaga. Nasa akin na. So, sa akin siya, nagtatrabaho ako, okay naman kami. Until now, Pia, we're okay. Nagte-textan kami, andyan siya. Alam mo yon, so okay naman yung buhay namin din. Now you met Arturo. Yes. Ilan taon ka nun? 18. Wow! Actually, galing ako sa Mindanao, so hindi ko alam, to be honest. Sinasabi nila from Corinthian Garden, Karen, ang alam ko lang punta ng Sipit, Agusan del Norte. Alam ko lang yon. Hindi ko alam alam ko lang Manila, okay. Hindi naman ako nandito para, alam mo yon, alamin lahat kung anong mga meron ditong, okay, mayayaman dito. Nasabi sa akin, isang friend namin, taga Corinthian Garden yan. Okay, sige. So, hindi ko nga alam. Ngayon, nalaman ko na,
anak pala siya ng may pera. I mean, honestly, may pera pala sila, mayaman pala sila. Ria na. Kasi nung si Art, wala siya pang pera nung nag-start kami. Struggling din siya. On his own. Oo. It was his, parang for my dad, his family was well off, like, because of his parents. But then, on his own, he didn't have anything because he was also young. Showbiz ako, siya naman nagnenegosyo, ganon. So, nung okay na yung buhay namin, okay. And you had Arjo. Arjo and Ria, yes. Arjo and Ria. And actually, never kami pinabayaan ng pamilya niya. Nung umpisa, yung nagbibigay yung daddy and mommy niya sa amin, ng sustento, lahat naman actually sa mga anak nila. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. So, ang goal ko talaga is magkaroon ako ng mga anak na mas better sa akin. Mas level up, kumbaga. I mean, tingnan mo ko ngayon, kumpara dito. I mean, di ba? Parang yun yung kinakatuwa ko talaga. Naiyak ako. Yeah. Yung alam mo yung, basta, mas better. Mas level up yung mga anak ko. Ito, i-open ko to sa'yo. There was a time na maghihiwalay kami ni Art. Bala ko, si Arjo Seria, dadalhin ko sa Mindanao, dito ko magtatrabaho, bibigay ko sa nanay ko. That's why me and Ate, our age gap is 10 years. Yes. So, because they broke up in between me and Ate Ria. Biglang na-realize ko, sabi ko, sandali lang. Kung dadalhin ko sa Mindanao, baka magiging hatulad ko lang yung anak ko, yung hindi nakatapos ng pag-aaral, nag-struggle talaga sa buhay. Tapos, biglang sabi ko, sandali, lahat ng pamangkin ni Art, nakapuveda. Lahat ng lalaki, nakalasal. So, pag itinago ko yung anak ko, at iniwalay ko kay Art, at sa pamilya niya, nandun sa Mindanao, magiging iba yung buhay, iba pa rin yung lasal, iba pa rin yung puveda. Pinag-isipan mo Oo, talaga sabi ko, sandali lang. Hindi ako pwedeng maging selfish, hindi ako pwedeng maging madamot sa ganung aspeto. So, ang ginawa ko, okay, sige, ibibigay ko sa inyo every Saturday, Sunday, sa akin weekdays, pag-aralin niyo. Pinapag-aral naman din ng mami at daddy ni Art. Sino sustentuhan ng parents niya? Lahat ng mga apo. Doon naman ako grateful sa mga in-laws ko kasi mababait talaga sila. O sabi ko kay Art, pag-aralin mo yung mga anak ko para paglaki niya mga Inglesera, mga ganito. Okay. Hindi katulad ko, pag English na ng 1 hour na, ayoko na. So ngayon, sabi ko, isang araw, hindi ako magsisisi sa ginawa ko. Like, ngayon, pag tinitingnan ko nga sila Ria, parang, kung inalis ko kayo kay daddy, kung naging selfish ako, sana katulad ko kayo na pag, honestly, at hindi ko to kinakahiya ka rin, na hindi ako fluent mag-English, tinuturuan lang nila ako, ano to, alam mo yung ganon, hindi ako ganon lumaki. So ngayon, pag nag-English ako, sila, alam mo yung... Oh, you're so proud. Oo, sobra akong proud. Tapos yun talaga yung inano ko. Aral kayo. Kahit si Jella, yung nagpaalam sa akin, magsa-showbiz ako. No, hindi ka pa tapos. I knew I wanted to enter showbiz after college po. Sabi ko, sige, I'll finish college. But when Sir Deo asked me, I said, that's Sir Deo na parang, iba kasi when it comes from him, I guess. Agreed. She talked to me and she said, if you're gonna do this, I'll allow you, pero kailangan mong magtapos. So you have to make sure that you do both. And I understand where she's coming from. I understood where she was coming from because nga, she always mentions how I don't want you to experience what I did. You were open recently. You did have struggles with your weight, no? Yes. I entered dance to lose weight. I started with like Zumba to lose weight. Ganun ko siya sinimulan. I just enjoyed it. And then, yun, I basically got into working out also, and then got into, though, I will say, there was a time na, because of all, I got addicted to losing weight and numbers, counting calories. I developed an eating disorder. Na I would go days without eating. That's also how I developed GERD. So I would go days without eating, then eat in one day. So yun, parang... And how are you today? I would say I still have body dysmorphia. You do? Yeah, I have bad body dysmorphia. But you look great. I mean, really. Thank You're you. Beautiful. Thank you. But yun po, there was a lot of issues in that sense. And I guess yun yung hirap ko as a kid. And till now, still trying to accept that.
did you get back together? Nung time na yon, bigla ko na lang nakita na nasa bahay ko siya. Bigla ko na lang, teka sandali, bakit parang andito to lagi sa bahay? Tapos biglang sabi niya na sinusundo niya yung anak niya. Alam mo yung ganon? Or ihahatid niya. So sabi ko, bakit hindi driver mo? Sabi niya, may ginagawa eh. Alibay. Alam mo yun, ang dami niya alibay. So sabi ko nararamdaman ko, okay, gusto na nito makipagbalikan. But still, alam mo yun, hindi pa, nagda-doubt pa rin ako. Then, finally, nandun na siya sa room ko. So sabi ko, ba't ka nandito? Hindi, kasi yung mga anak natin, ganyan-ganyan. So, okay, sige. Then actually, mahal ko talaga si Art. Sobra kong mahal yun. At sa totoo lang, there was a time na tinanggal ko talaga yung Diyos sa altar ko. At si Art ang nilagay ko bilang Diyos. Ganon, ganon, ganon. Yung talagang, siya talaga yung, alam mo yung ganon. Yeah. So, ngayon, what have you realized? Kailangan mas mahal ko ang Diyos. Alam mo yan, kailangan, mahal ko yung asawa ko, pero kailangan mas mahal ko yung sarili ko. Alam mo yan? Alam mo yan? Kasi gano'n naman tayo nagmahal. Parang, lahat na to, di ba? So, yan yung na-realize ko actually. So, mahal namin ang isa't isa. Yung time lang talaga na yun siguro, mga bata kami, alam mo yun. Actually, sinabihan ko siya nung binalikan niya ako, wag mo akong babalikan. Kasi parang, babalikan mo ba ako dahil sa mga anak natin? Wag mo akong balikan because of the kids. Kasi magiging mortal lang tayong magkaaway. Balikan mo ako, dahil mahal mo ko. And how was your marriage changed? After nung nagbalikan kami, ito yung gusto ko, nag-ano ko ng regulasyon. Kasi wala kaming regulasyon nun wala kaming, alam mo yon, hindi naman kasi pwedeng mahalang natin ang isa't isa, pero di ba, hanggang dun lang, hindi pwede yun. Kailangan merong monthly. Totoo, pambayad ng ilaw, pambayad ng lahat, ng ganun. Kung kaya, pero kung hindi kaya, kayong dalawa, tulungan. Pero di ba, yung kailangan priority yung responsibilidad. Kahit siya o ako. Yung mga bata kasi kami noon Tsaka, yun bigyan ka ng halaga. Alam mo yung ganon. So, nung nagbalikan kami, kailangan, husband, Art, ito yung gusto ko. Kung magbabarkada tayo, alam natin yung pagdating sa bahay, hindi pwedeng priority ang barkada. Dumating pa ako yung kay Art noon, sabi ko, pag wala kang binibigay yung pambayad ng ilaw, bata kami, putol ang ilaw. Ginanon ko siya. Yeah. I mean, di ba? Kailangan, kasi na-realize ko noon, communication. Yeah. Kailangan talaga open yung communication namin. So, ang tagal na namin dito. Gaano katagal na kayo sa village na to? Naundoy kami 2009. Wow. So, Sa after Pasig. nung naundoy, Pasig, dito kami lumipat. Oo. So, maliliit pa yung bata noon. Yeah, maliliit pa sila. Oo. sila noon. So, 2011, lumipat na kami dito. Pinagawa namin for 2 years. Yeah. And then, so you like this village, lilipat kayo? Yes. So, gusto ko, ang mangyayari, gusto ko lahat. Hi, Kuya! Ang gusto kong mangyayari, yung mga bata, like, lahat ng anak ko, dito na sila. Malapit Malapit. sa'yo. So, dito na lang kami sa village na to. Tapos, ang gusto ko, kasi, advantage sa akin para pag nagkaapo ako na nakawin ko sa kanila. Pero napaka-family-oriented mo. No, you want them close. Yes. Oo. Kailangan, kasi ang sinasabi ko palagi sa kanila, pag ako, lahat naman tayo namamatay, lahat naman tayo nawawala. Pag namatay ako, sino ba magtutulungan? Kayo, malapit kayo sa isa't isa. Oo. Diba? At ito naman, actually, nakikita na lang kami ni Art sa mga bahay ng mga anak namin. Hindi talaga bahay namin kasi like ito na magiging kay Jella. Oo, saan ito? This area. So, basta you want them close. Yes. Gusto kong close sila isa't isa, nandito lang Yes. para pag sila na lang, Oo. komportable akong pumikit ang mata ko ng alam kong maayos sila. So, dito kayo lilipat. Yes. Pasok. Oh, nice. Why did you want to move? Maliit na yung bahay. Sa inyo? Oo. Oh, Tsaka ganun. mataas yun masyado dun sa kabila. Kasi 5 floors yun. Really? Yes. Anong gagawin mo sa bahay na yon? Isa sa mga anak ko, mapupunta yun sa isa sa mga anak Tapos ko. i-renovate, diba? Ganun na yun Yes. Wow, ang ganda naman nito.
This is so nice. Aha. So, ilang rooms to, Sylvia? 6 rooms, tapos 6 rooms. may rooms, may 4 rooms sa baba. Oo. Bakit naisip niyo na, kumbaga, to move pa at this time? Bukod sa maliit. Kasi mas malaki to, doon kasi mas malaki, pakitid siya eh. Oo. Tapos Ano sabi ba to? ko, Spanish? Mediterranean to. Mediterranean, no? Yes. Because of the windows. Ang ganda. Oo. Excited. So, when are you moving? Next year? No, this year. Kaya? This year, yes, kaya. Really? Kaya to. Patapos na to. Paano ka pinalaki ng nanay mo? Wow. Hindi. Ay! Ganon. 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 Hands-on pa rin siya with me. All of us actually, but in terms of the strictness level, pababa siya ng pababa as she aged. So, kay Ate Rhea and Kuya talaga, she was really strict. Like, everything she wanted, they had to follow. Parang, cause she was new. So, and I guess that's, yun din yung nakasanayan niya. And that's what she always tells us. Dati nung bata ako, kung ano sabihin ng nanay ko, susunod ako. Kung upo, kung tayo. Ngayon, hindi na, di ba? So, kailangan ko pa magsabi, Jella, buhay pa ako, ha? Jella, text man lang. Jella, tawag man lang. Ganun ka you're that funny? Yeah. She is. Tapos sabi niya, Ma'am, I'm busy. Kahit busy ka, buhay pa ako. We also had a rough patch when I was in my teenage years, like pandemic. I was always her bunot na pagalitan. Kasi I was angsty pa eh. I didn't know how to gauge her because I knew she was strict. So in my head, it's like, oh, I couldn't make paalam because she's gonna say no. Like that was my mindset. So hindi ako nagpapaalam. Alam mo yung batang nauunahan ng takot sa magulang na parang akala nila galit tayo kaagad or hindi sila papayagan kaya tumatakas. So the more nagagalit ako, Jella, tell me lang the truth. Paalam ka lang. Papayagan kita kung alam kong tama, pero hindi kita papayagan kung alam mong ikakasama mo. Sa mga bata, sa pagpapalaki mo, pagdating sa pera, were you a spoiler? Spoiler ba ako, no? No. No? Now. Ngayon. Pero no, But before, no. no. Parang it was more my dad. Your Daddy dad. nila eh. I think kasi with my dad, he compensated with like giving us gifts. And that's his love language kasi talaga. Because busy. Yes, because he's busy. So like when he would see us, okay, let's buy toys. Let's buy like this. Her, she had a little more time or found a way to really be with us more. So parang, she didn't feel the need siguro to always give us material things. And she didn't want us also to be spoiled. Si Rhea at si Arjo, nabuhay sila, pinalaki ko sila nang wala, struggling pa kami mag-asawa. Na pag may hinihingi sila, sa lolo't lola nakukuha nila. Kasi yun yung okay ang buhay eh. Tapos takot ako na parang baka pag binigay ko lahat, isang araw, hindi ko mabigay, awayin ako. Pag pumupunta kami ng mall, sasabihin, Mommy, I want this, I want that, I like that, blah, blah, blah. Nagno-no ako. Pero masakit sa akin yon, di ba? Parang, no, hindi, kailangan hinantiisin. So si Arjo, ganon, at si Rhea. Eto, ang tawag natin nito ay reconciliation, baby. Yeah? Siya, kasi nung naghiwalay kami ni Art, nagbalikan kami, hindi ko in-expect na mabubuntis ka agad ako. You were the reconciliation baby. Yes, That's siya why yun. he was also so attached to me. Yes. So That siya is talaga. the perfect YouTube title. Yes, ang tawag namin sa kanya. Then, nung dumating si Jella, yung buhay namin, doon umangat ng umangat, naging maayos. Then, merong dumating na time na yung kinatakutan ko talaga na sabihin sa akin ng anak ko, sasabihin sa akin, biglang nasa mall kami. Binilhan ko na siya ng mga laruan. Okay, sige, okay. Nandyan na. Biglang nakita siya doon sa counter, merong toys. Ano yun, baby and... Baby alive. Baby alive, sabi niya, Mommy, I like that. Sabi ko, no, meron ka ng mga toys. I like it. No, Jella, nagwala. Sabi ko, no. Biglang, sabi niya, eksakto ha, sabi niya, I'll tell my dad. It's okay, sabi niya, it's okay. My daddy has more money. Has mine, ano sabi mo? I said, my dad has more money than you. Oh, sabi niya, my dad has more money than you. Alam mo yung bratinela? Yeah, My daddy has more money than you. Yeah. Pak! But now, do you see the value
of how your mom raised you. Yes po. I wouldn't really see the value of money the way I did growing up na. Kasi after that, she brought me to Mindanao. Oh. To Kasi talagang ginanong ko siya. Kasi- Punta ka sa Mindanao. At the same time, makikita mo yung value nung hindi may pera konti at yung may pera talaga. 'Cause Dalawang mundong magkaiba. looking at it now, it's like I wouldn't be as grounded as I am now if she hadn't done that. Tapos, I guess also, yun, the value of money talaga. Kasi like, I became more kuripot now, like, with my money. What is the biggest lesson your mom taught you? Sa'yo? Her was, wag kang magbubuntis ng maaga. Yun talaga. Kasi based on experience. Nanay ko din, yun ang tinuro. Kasi nagbibo ako, meron na akong anak eh. My parents, they didn't raise us na, don't do this, don't do that. Parang they were more, at least with me, it was more, okay, go. Do whatever you want. We won't tell you. Like, she always tells me, hindi kita sasabihan na wag makipag-sex. Hindi kita sasabihan na don't, yeah, she's like very open like that. But she just tells us the consequences of her actions. Two of your kids are married. Arjo to Maine and Ria to Zanjo. When Arjo wanted to get married, right away, tinanggap mo yon? Of course, kasi nung time na yun, matanda na siya. Sabi ko nga, bigyan nyo na ako ng apo. Ang dasal ko lang naman na maging stable sila, maging okay sila. Tapos, ayokong maranasan nila yung naranasan namin o naranasan ko na hirap. Yeah. Gusto ko pa nagkaanak sila, Ready. pwede nilang i-drop. Like Rhea ngayon, hindi siya nagtatrabaho. Yeah. Hands-on siya talaga sa pagiging nanay. Nandun siya kay Sabino, nandun siya sa bata. Hindi niya iniiwan. Ako, kailangan ko silang iwan. To the point na nakita na nila kung lumalaki sila, na nasa parking lot na ng kotse sa bahay namin. Ako natutulog sa sobrang pagod. So pagpupunta sila sa school, ma'am, lipat ka na, punta na kami ng school. Sa pagod ko kasi segue ng trabaho yon para lang magkapera. Jella, what do you love most about your mom? I think that she's very open-minded, and her strength nga, yun nga, as I said, I couldn't imagine. There are things that she didn't deserve To experience. to experience. Na hindi mo naman kinailangan pagdaanan yun, but you did. And that's what, Yeah. emotional. Okay. But that's what, Okay, go on. that's what I admire sa kanya na, it's like, there are things that she didn't have to go through, but she like still pushed na I feel like you would have still been this successful without those, and you didn't deserve to go through those things. Yeah, that's it. Oh my gosh. Kaya parang when she really goes to me na ano na ako na, okay, wait, I have to be there. I'll drop everything because she needs me. I wish a lot of people get to experience kasi not everyone has good relationships with their parents. Yeah. And it makes me sad when I hear that, especially sa friends ko na they're not okay with their mom or like they don't really have a good relationship because it's like, minsan you don't realize na you just needed to talk pala. Ano yung tunay mong yaman? Mga anak ko, nanay ko, asawa ko, pamilya ko. Yun talaga. Dahil sa kanila, kaya ako nagpupursige. Alam mo yun, yung andun pa rin ako sa hindi pwedeng mangyari ito sa kanila dahil naranasan ko. Negative sa ibang tao, pero ang dating sa akin, positive, yung hindi mo maintindihan, siguro yung wealth na yun is yung kahirapan na naranasan ko. Kasi kung hindi ako naghirap, baka hindi rin ako ganito. Baka nung naging okay ang buhay ko, nung naging okay ang career ko, naging okay kami, di ba, financially, baka ang yabang-yabang ko na, Karen.
thankful, grateful ako sa kahirapang dinanas ko. Sabi nga ni Jella, sana mami hindi mo dinadanas yan lahat. Kailangan hindi mo nararanasan yan, hindi ka umiyak sa ganun dahil hindi mo deserve. Pero kung hindi ko rin naranasan yun, Nak, hindi ako ganito katapang, hindi ako ganito katatag, hindi ako magiging ganito sa inyo. Kung hindi dahil sa nanay ko, ewan ko kung anong nangyari sa buhay ko. Mula noon, pag alis ko ng Manila, hanggang ngayon, may apo na ako, siya yung nandyan. Alam mo yon, kaya sinasabi ko sa mga anak ko, huwag kayong maging bastos sa magulang nyo. So, meron ba kayong Bible verse that you hold close to your heart? It's Colossians 3 verse 23. So it's, in whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. This verse has helped me see yung baby steps ko in my life, like in reaching my dreams and really continuing to work hard. Ang akin naman, Karen, yung lagi kong nasa isip at puso ko yung sinasabi na ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Bakit yun? Bakit? Kasi yun ang ginawa ko buong buhay ko. Kasi hindi ako naniniwala ang binibitawan tayo ng Diyos eh. Ako ang bumibitaw sa Diyos. Kaya ang lagi kong sinasabi, wag mo kong bitawan.